Ang sakit dahil kapatid mo eh. Buong tiwala mo binigay mo doon sa kapatid mo dahil kapatid mo eh. Pero hindi mo akalain na lukuhin ka ng kapatid mo. Assalamualaikum. Magre-react tayo dito sa video ni Madam Kilay. Ako tatanungin ko kayo kung ano ang gagawin nyo kapag ang perang pinagtrabahuan mo or pinaghirapan mo sa ibang bansa tapos ipagkatiwala mo sa kapatid mo or kamag-anak mo sa Pilipinas yung pagninegosyo. Tapos ikaw nasa malayo ka, nasa abroad ka at nag-expect ka na pag uwi mo may pera ka nang makukuha. Pero pag uwi mo wala kang makuha dahil niloko ka ng kapatid mo na pinagkatiwalaan mo sa negosyo. Na kahit 5 duling, wala kang makukuha. At kailangan mo pa talaga magmakaawa dun sa pera. Dahil pinagtaguan ka, di ka sagutin, di niya sagutin yung mga tawag mo. Panoorin natin ang nangyari kay Madam Kilay. Sa di nakakaalam, si Madam Kilay isang sikat na influencer at meron siyang negosyo na skincare. Dahil sa kanyang kasipagan, At panoorin natin ang kanyang hinanakit sa kapatid niya na pinagkatiwalaan niya doon sa kanyang negosyo na nasa 2.5 million na pera na dapat mapunta sa kanya ay napunta sa kapatid niya. Ang sakit. Simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Tapos yung i-chismis ka pa sa ibang tao, na maldita daw ako. Yung ate ko mga chap sa yung kanang kamay ko doon ko binigyan yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya, yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. Na pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo eh. Akala mo, mapagkakatiwalaan mo. Kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, gusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamakaawa na ibigay niyo yung akin. Milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Hindi lang yun eh. Mga chaps, ang sa akin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. At trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Bukod pa yung hindi ko alam na miscellaneous pag nagpapa-withdraw ko ng cash. Kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala na, hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba doon? Diba? Wala na akong doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa 1,000 eh. Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkakatiwalaan ko nga. Diba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks din na nakawan ako sa mga product ko. Siguro marami din sa inyo mga OFW na makarelate nito. Kaya sana maging leksyon sa atin ito
na unahin ang sarili, mag-ipon. Huwag talagang ipagkatiwala yung mga pinaghirapan nyo sa abroad. Dahil ako mismo, naranasan ko rin ito. Nung ako'y naging OFW before sa Dubai, nagtitipid ako, sobrang tipid. Minsan nagno-noodles na lang ako, nag-iitlog, para man lang makaipon para doon mismo sa negosyo sana. Tapos ako ay excited na ako. Pag uwi sa Pilipinas, wala akong nadatnan, as in zero. Kapatid mo yun ha. Yan ang masakit, guys. Kaya huwag nyo talagang ipagkatiwala ang inyong pinaghirapan. At ito pa ang masaklap. Sisiraan ka pa. Ikaw pa ang maging masama. Sisiraan ka doon sa mga kamag-anak, mga pinsan, na ikaw ang madamot, ikaw ang masamang ugali, ganyan-ganyan. Iyan ang masakit, guys. At nagpapasalamat lang din ako sa aking asawa, no? Dahil dati, nung bago pa lang kaming kasal, nagkaroon din kaming problema ng asawa ko. At yun nga ang sakit ko dati, kunting tampuhan, layas, uwi ng Pilipinas. Anyhow, kung anong mangyari, uwi ng Pilipinas. Kaya nauwi ako sa Pilipinas dahil nga nagkawatampuhan kami ng asawa ko. At iniihahon ko yung sarili ko, pinapakita ko sa sarili ko na kaya ko. At simula naman nung maliit ako, hindi talaga ako umaasa sa ibang tao. Kaya ang ginawa ko para makasurvive ako dahil bit-bit ko yung isang anak ko. Siyempre yung anak ko nasanay sa AC, nasanay sa yung gatas niya, hindi ko afford. Kaya kailangan ko talagang magsumikap. So, ang ginawa ko, nag-aano ako ng papaya, nag-aano ako ng binangkal, yung papaya ginawa ko ng salad, binibenta ko kahit saan-saan. Sinisiraan ako sa mga tao na ano nangyari sa kanya, di ba ganito yan, ganyan-ganyan. Wala akong pakialam. Pasok dito sa kabilang tenga, labas sa kabila. Dahil gusto ko talagang iahon ko yung anak ko dahil hindi sanay yung anak ko na hindi naka-AC. Mahal ang electricity sa Pilipinas. Kaya, ayun, kumayod ako sa awa naman ni God na i-survive ko yung pangangailangan ng anak ko. Yung gatas niya, Wilkins niya, yung tubig niya, magkano yon, yung sa AC, lahat ng mga yung pagkain namin, naiahon ko yun sa sarili kong sikap. Walang isang kapatid na tumulong sa akin at sinisiraan pa ako. Sabi, anong nangyari sa kanya? Karma sa kanya yan, ganyan-ganyan. Di ko pinapansin. At alam nyo guys, thankful ako kay Allah na nangyari sa akin yon. Blessing sa akin yun kung bakit nangyari sa akin yon. Kasi kung alam nyo ba, alam ko na ganun pala ang tingin ng tao sa'yo kapag down na down ka. Tingnan mo ako ngayon. Alhamdulillah. Hindi na ako tulad dati na stress. Puro na lang support, Wala namang masamang mag-support ka sa pamilya mo. Walang masama yun, yun. Pero unahin mo yung sarili mo dahil minsan din sa sobrang support mo, inaabuso ka. At ang sakla pa, sisiraan ka. So I hope guys, meron tayong natutunan dito kay Madam Kilay. Huwag nyo talagang ipagkatiwala ang inyong pinaghirapan. Lahat naman tayo dito sa mundo ay temporary lang, di ba? Hindi naman natin madadala yung kayamanan sa ibang planeta kapag tayo ay maninigas. Pero at least yung pinaghirapan mo, mapupunta sa tama. Mapupunta sa anak